Lemon in the middle portion, Skyshack and Big Lagoon. Skyshack regains the lead and finally close finish. Good day bayang karerista, welcome back sa ating channel dito sa Karera sa Pinas. Muli tayong magbibigay ng ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw naman ng linggo, May 24, 2026, dito pa din sa racetrack ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Magsisimula ang mga karera ng alas 2:30 ng hapon. Meron tayong 10 naggagandahang karera. Meron tayong 2 karera na paglalabanan sa distansyang 2,000 meters. Yan ay ang Chairman's Cup 1 at 2. May 3 karera naman tayo na paglalabanan sa 1650 meters. Yan naman ay ang mga first leg ng 3-year-old locally bred, Hopeful at Triple Crown. The rest ay paglalabanan na sa distansyang 1,300 meters. Meron tayong 2 set ng winner take all, 2 set ng pick 6, 2 set ng pick 5, 1 set ng pick 4 at syempre nandiyan yung mga paborito nating exotics. Ang ganda ng lineup natin ngayong araw ng linggo. Makikita natin ang mga dekalidad na local horses dito sa bansa na maglalaban sa malalaking karera. Ganon din makikita natin yung mga magagaling na imported horses sa kanilang mga group races. May kahirapan ng lineup ulit natin lalo na sa mga stakes races. Kaya kailangan ng malalim na bulsa ngayong Sunday kung gusto nung i-sure ball ang pagtama dahil walang sigurado sa bawat karera. Bukod sa pagtaya ay andyan yung excitement na papanood ang mga laban ngayong linggo lalo na kung may mga sinusuportahan at pinafollow kayong kabayo. Siguradong maganda ang karera natin ngayong linggo kaya wag na natin patagalin pa, simulan na natin magbigay ng giya bayang karerista. Race number 1, start ng ating first set ng winner take all, races 1 to 7, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 7 kalahok. First choice ko dito yung numero 3 na si Matikas, gagabay ni LC Lunar. Last May 16 sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 28.8 sa 1400 meters, kung saan po mang-apat siya kila Phil Davern at Concrete Solution. May best time naman yan sa 1300 meters dito sa PJC na 1 minute 21.6. Ito kwarto dumating nung nakaraan, masyado lang malakas yung nalabanan. Dito parang mas gumaan yung laban niya, isa pa may mga magagandang takbo na din dito. Wala akong gano'ng nakikitang mabilis, baka maisunod agad ni Louie. Isa pa, buenas ang stable ni Mr. Melvin Raimundo, baka magtuloy. Ito ang pang primera ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 6 na si Charmboy, kagabay ni Pau Pau Guse. Last May 8, dito rin sa PGC, nagtala ng 1 minute 13.6 sa 1200 meters, kung saan pumangpito siya kila C. Rice at Victorious Babylin. Eto ganun din, parang gumaan ng laban. Si Don Pedro lang nakikita kong matulin dito. Baka ito nakagad ang umagapay. Isa pa nasa labas yung numero. Baka mas maganda ikilos nito ngayon. Kaya siya ang napupuso ang kumpanigundo. Good luck bayang karerista. Race number 2, start ng ating first set ng pick 6, races 2 to 7. Ito na yung isa sa ating mga featured races, ang first leg ng 3-year-old locally bred stakes race. Meron tayong 14 na kalahok. First choice ko dito, Dihado, numero 14 si Dixie Network, gagabay ni Noel Lunar. Last May 9, dito rin sa PJC, nag-barrier yan sa 1650 meters, nagtala ng 1 minute 45.4. Mahaba ang karera, madaming matulin, baka magkadihaduan dito at ito ang nasisilip kung pwedeng manilat. Dermating kabayo, isa pa yung Habla Stables, alam naman natin pag may premyo, laging laban yan, maganda pa numero. Diado, ang gusto ko dito sa 3-year-old locally bred, itong numero 14 si Dixie Network, yan ang pang primera ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 3 na si Rapido, gagabay ni JB Hernandez. Last April 26, dito rin sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 44.8 sa 1650 meters, kung saan pa mang-apat siya kila Black Eagle at Diamante. Ito naman yung pumang-apat dun sa Road to Triple Crown. Gaya nga ng sabi ko, maraming akong nakikitang matulin. Etong si Rapido naman na nakikita kong nakasunod at nakatanglaw lang. Sa mga nasa unahan, Bell Racing, alam naman natin, home court nila dito. Kaya siya naman ang panigundo ko. Pero magulong karera, magdagdag kayo dito. Good luck bayang karerista. Race number 3, start ng ating first set ng pick 5, races 3 to 7. Ito yung pangalawa sa ating mga featured races, 2026 Pilracom Chairman's Cup 2, 2,000 meters ang distansya, mayroon tayong 8 kalahok. First choice ko dito yung numero 1 si Midnight Bell, gagabay ni JB Hernandez. Last March 22 sa Metro Turf nung Classic Cup, nagtala ng 1 minute 58.8 sa 1800 meters, kung saan pumanglima siya kila King James at Circus Crowd. Ito last Sunday kung natuloy yung karera sa kabila, ang pang-primera ko dito yung numero 8 yung $6. Pero dahil dito na sa PJC ang karera, ito na ang pang-primera ko. Gaya nga ng sabi ko, home court to
Doble din manakbo dito si Midnight Bell. Tingin ko kung di na obligayin to na humabol, baka isunod lang ni Uno to. Tingin ko mas dumoble ang tsansa nito ngayon. Ang panigundo ko naman dito, yun na rin, yung numero 8 si High Dollar, gagabay ni John Alvin Guse. Last March 22, dun din sa karera nila King James nung Classic Cup sa Metro Turf. Nagtala ng 1 minute 56.7 sa 1800 meters kung saan pumang-apat naman siya. Ito ganun pa din, tingin ko kung may magbabakbaka naman sa unahan, baka mapabor dito. Alam naman natin, diremating kabayo to. Supremo Panginete, baka mapabor naman sa kanya kung magbabanatan sa unahan. Akmang-akma na sa kanyang distansya, kaya ito naman ang panigundo ko. Good luck ba ang karerista? Race number 4, start ng ating second set ng winner take all, races 4 to 10, another featured race, 2026 Pilracom first leg ng Hopeful Stakes Race. Meron tayong 7 kalahok, 1650 meters ang distansya. Ang first choice ko dito, Copolentris Balisong at 4A, Gentle Dance. Pero mas tinitignan ko dito yung 4A na si Gentle Dance, gagabayan ni Patty Dilema. Last May 9, dito rin sa PJC, nag-barrier yan sa 1650 meters, nagtala ng 1 minute 44.4. Ito, mainam yung barrier nito, nakapigil to, nanalo, tingin ko marami pa. Considering na sinabayan siya nung super chip sa unahan, tingin ko maganda ipapakita nito ngayon. Siya na din ang nakikita kong magdadala ng unahan dito. Ang panigundo ko naman dito yung numero 6 na si Elegant Ludrona, gagabayan ni Noel Silunar. Last May 10, dito rin sa PJC, nag-barrier din niya, nagtalayan ng 1 minute 46.4 sa 1650 meters. Ito, diremating kabayo, mahabang distansya. Ito naman tingin kong pwedeng makinabang pag may bumanat kay Gentle Dance sa unahan. Malakas din rumekta to eh. Kung may a-upset dun sa 4, tingin ko etong kabayo ulit ng Habla Stable. Good luck bayang karerista. Race number 5, start ng ating second set ng Pick 6, races 5 to 10. Ito yung sa ating mga main event, 2026 Pilracom Chairman's Cup 1, 2,000 meters ang distansya. Meron tayong 6 na kalahok. First choice ko dito yung numero 4 si Don Julio, gagabayan ni Apoy Asuncion. Last May 8, dito rin sa PJC, nag-barrier yan sa 1,400 meters, nagtalayan ng 1 minute 24. The best time naman yan sa 2,000 meters dito sa PJC na 2 minutes 3.6. Dito di magbabago yung first choice ko, yung pang premiera ko na last Sunday dapat. Dito pa din ako kay Don Julio. Nanalo na yan dito nung presidential, same distance, gaya ni Beabel. Tingin ko gamay na din tong pista na to. Kasi dito siya nagkampiyon, kaya siya pa din ang first choice ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 3 na si Beabel, gagabi ni JB Hernandez. Last May 2, nag-barrier yan sa Metro Turf sa 1,600 meters, nagtala ng 1 minute 43.8. Ito may best time naman sa 2,000 meters na 2 minutes and 5.8 seconds. Gaya nga ng sabi ko, doble manakbo to dito. Magaling siya dito sa pista ng PJC, home court ika nga. Kaya kung last week, di ko siya kinuha sa kabila dito, panigundo ko na siya. Open secret naman na yan, pag dito karera, doble yan. Tignan natin kung papatunayan niya. Baka siya na magdala ng unahan dito at kahit mahaba karera, tingin ko kayang tumapos yan. Kaya siya ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 6, start ng ating second set ng Pick 5, races 6 to 10. Ito yung pangalawa sa ating main event ngayong linggo, 2026 Pilracom PCSO First Leg Triple Crown Stakes Race. Meron tayong 6 na kalahok, 1650 meters ang distansya. Ang first choice ko dito, Copolentris 2 and 2A, Everest at Bermuda Triangle. Tinitignan ko dito yung 2A na si Bermuda Triangle, gagabayan ni John Paul A. Guse. Last March 29, dito rin sa PJC. Nanalo yan sa kanyang maiden stakes race, nagtala ng 1 minute 26 sa 1400 meters. Ito fresh from his maiden stakes race win. Grabe yung remate nito, parang sinisibat, parang inihigop sa meta. Tingin ko ngayon akma pang distansya sa kanya, though siya ang may least experience dito. Tingin ko pwedeng makasilat to, lalo na kung mag-uubusan sila sa unahan. Ngayon masusubukan to kung papalag ba siya talaga sa mga magagaling na kaedad niya. Yung Copolentry niya naman, matulin yan. Yung Everest, tingin ko ipangrarabit yan sa unahan, kaya mas inaasahan ko dito yung Bermuda Triangle. Ang panigundo ko naman dito yung numero 4 si Diamante, kagabayan ni Patty Dilema. Last April 26, dito rin sa PJC, nagtala ng 1 minute 43.4 sa 1650 meters kung saan nasigundo naman siya kay Black Eagle. Ito naman tingin kong tatanglaw lang sa mga nasa unahan. Nakikita ko kasing senaryo dito, baka mag-ubusan yung Black Eagle at Isabel sa unahan. Nung nakaraan, sinunod lang to kaso nakaalagwa yung Black Eagle. Ngayon kung ang senaryo mag-isahan yung dalawa, baka ito naman na makanood lang. Mainam din tong kabayo na to. Kaya ito naman ang kursunada kong panigundo. Good luck bayang karerista. Race number 7, start ng ating Pick 4, races 7 to 10, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 10 kalahok. Dito si singling ko na, numero 6 na si Ghost, gagabay ni John Alvin Guse. Last May 10, dito rin sa PJC, nagtala ng 1 minute 18.2 sa
1300 meters kung saan nasegundo siya kay Sky Warrior. Ito, outstanding nung nakaraan to kaso na-upset nung Sky Warrior. Ngayon, ang papatong na yung tandem niya na si Alvin. Tingin ko, mas maganda na ikikilos nito. Baka nakapagpag na din ng kalabang. Pag natalo pa yan dito, pwede na magpahinga to. Pero sisingilin ko na, numero 6 goes. Good luck, bayang karerista. Race number 8, last daily double plus 1, isang Pilracom rating based handicapping system class 3, 57 to 70 split, meron tayong siyam na kalahok. Dito ang first choice ko, numero 2 na si Windfall, gagabay ni AR Villegas. Last May 9, dito rin sa PJC, nag-barrier yan, nagtala ng 1 minute 16 sa 1200 meters. Ito, mahaba-haba din ang naging bakasyon, pero matuling kabayo ito, maiksi ang distansya, baka mapabor sa kanya. Di din naman biro yung mga tinatalo nito bago na bakasyon pero di natin alam kung nagka-diferensya ba to. Pero siya ang pang-primera ko dito pero di ko sisingilin yan. Ang panigundo ko dito yung numero 9 si Ahamo, gagabay ni JMS Torque. Last May 10 dito rin sa PJC, nag-barrier yan, nagtala ng 1 minute 27 sa 1400 meters. Eto ang gandang kabayo na itong bagong imported ni Vice Gov. Tingin ko nung barrier, di pa yan yung totoong galing niyan. Baka hindi pa pinuwersa Dito baka makita natin yung tunay na buti nito. Ito ang tingin kong tatalo kay Windfall kung sakasakali. Good luck, bayang karerista. Race number 9, penultimate race, last daily double for the day, isang Pilracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 7 kalahok. Dito ang first choice ko, numero 7 si Levitating, gagabay ni Pau Pau Guse. Last May 8, dito rin sa PJC, nag-barrier yan, nagtala ng 1 minute 15.4 sa 1200 meters. May best time naman yan sa 1300 meters na 1 minute 19.8. Ito bago napahinga, tumikada to ng panalo, 3 dikit na sunod-sunod bago napahinga. Yung barrier niya okay din naman, 1.15. Nagtataka ako bakit nadihado pa siya sa KT. Dito maganda pa ang numero, nasa pinakalabas. Tingin ko may susunod agad ni Pau Pau to. Kung ganun pa din ang kondisyon nito, tingin ko pwede pa ulit makaisa. Ang panigundo ko naman dito yung numero 3 na si Ginger Cat, kagabay ni Saddam Pilapil. Last May 16 sa MetroTurf, nagtala ng 1 minute 28.6 sa 1400 meters kung saan na-tersera siya kila Gold Rush at Make a Difference. May best time naman niya na 1 minute 22.2 sa 1300 meters dito sa PJC. Ito tingin ko nung nakaraan hindi pa binigyan to pero na-tersera pa. Dito kung ilalaban na to, tingin ko malaki na ang panalo nito. Wag lang magpapaiwan masyado, baka makaremate na ng maganda tong alaga ni Boss Jolo. Ito ang panigundo ko. Good luck, bayang kararista. Race number 10, last race for the day, isang Pilracom rating based handicapping system class 3, 57 to 70 split, meron tayong 8 kalahok. Parang stakes race to. Ang pamprimera ko dito yung nagbabalik, numero 8 si Ace of Diamonds, gagabay ni JMS Torque. Last April 22, nag-barrier yan dito rin sa PJC, nagtala ng 1 minute 10.8 sa 1200 meters. Eto, napahinga din pero impresibo din yung barrier nito. Alam naman natin yung kalidad nitong kabayo na to. Dito baka iuna na siya ni Tobruk. Andyan yung Andiamo, kung ipilit iuna yan, pwede naman agapayan lang ni Ace of Diamonds yan. Saka loyalty bet ako dito sa kabayong to, kaya ito ang pangprimera ko. Ang pandigundo ko dito yung numero 1 si Ready to Risk Irol, gagawin ni John Alvin Guse. Last April 19 sa MetroTurf, nagtala ng 1 minute 39.2 sa 1600 meters kung saan nasegundo siya kay user. Ito kung magbabakbaka naman kagad yung 6 at 8 sa unahan, tingin ko ito naman ang pwedeng sumilat. Alam naman din natin tong kabayo na to, deremate to Medyo agrabyado lang sa numero at bagito pa siya kumpara sa mga kalaban niya dito. Pero tingin ko kaya maka-upset ng kabayo ni Mr. Patrick Uy. Kung magkakaroon ng lotsa sa unahan, tingin ko ito ang pwedeng manalo. Pero last race paratingan, lagi nating paalala, magdagdag kayo dito para pag namumuro na kayo mas malaki na ang tsansang manalo ng mga parating nyo dito sa huling karera. Good luck, bayang karerista. At yan ang ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw ng linggo, May 24, 2026. Dito pa din sa karera ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursunada lamang. Pagdating sa tayaan, kayo pa din ang masusunod. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa karera sa Pinas. Makatulong sana ang ating mga giya at kursunada. Magsitama sana tayong lahat. Happy racing at good luck, bayang karerista.